Isa ito sa mga tanong na madalas nananatili sa isipan ng marami. Marahil pati ikaw. Bakit ang mabuting Diyos ay lilikha ng isang gaya ni Satanas? Bakit ang perpektong manlilikha ay gagawa ng nilalang na balang araw ay magiging kaaway ng lahat ng banal at totoo? At kung ang Diyos ay makapangyarihan at alam ang lahat, hindi ba niya ito nakita? Maging totoo tayo. Hindi ito karaniwang tinatanong ng malakas, lalo na sa loob ng simbahan. Pero ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga tanong. At madalas, ang pinakamahirap na tanong ang humahantong sa pinakamalalim na katotohanan. Magsimula tayo sa pundasyon. Hindi nilikha ng Diyos ang demonyo. Nilikha niya si Lucifer, isang nilalang na puno ng liwanag at karangalan. Sabi sa Biblia, siya ay hulma ng kasakdalan, puspos ng karunungan at kagandahan, pinahiran, itinalaga, napakalapit sa trono ng Diyos. Lumalakad siya sa gitna ng mga batong nagniningas, ngunit may nagbago, hindi sa Diyos, kundi kay Lucifer. May natagpo ang kayabangan sa kanyang puso. Hindi ito ibinigay ng Diyos, hindi ito inilagay, ito'y natagpuan sa kanya. Tiningnan ni Lucifer ang kanyang sarili at inisip, karapat-dapat ako sa higit pa. Dapat mas mataas ako. Maaari akong maging tulad ng kataas-taasan. At sa isang iglap, ang tagapagdala ng liwanag ay naging ama ng kasinungalingan. Ganito ito, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng kalayaan upang pumili. At ang pagpili ay may panganib. Hindi tayo nilikhang parang robot. Nilikha tayong may malayang kalooban. Kasama roon ang mga anghel. Kasama tayo. Ginamit ni Lucifer ang kalayaang iyon upang maghimagsik. At sa kanyang pagre-rebelde, naging si Satanas. Kaya hindi nilikha ng Diyos ang kasamaan, ngunit nilikha niya ang mga nilalang na may kakayahang magmahal, at ang pag-ibig na hindi pinili ng kusa ay hindi tunay na pag-ibig. Isipin mo yon. At narito pa ang mas kahanga-hanga. Kahit sa pagbagsak ni Satanas, hindi kailanman bumagsak ang plano ng Diyos. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagpanik sa langit na parang, ay nako, nagka-glitch si Lucifer. Hindi. May mas dakilang plano na ang Diyos. Isang plano ng pagliligtas, isang krus, isang tagapagligtas, si Jesus. Dahil oo, nilinlang ni Satanas ang unang Adan, ngunit dinurog ng ikalawang Adan ang kanyang ulo. Kaya bakit andito pa si Satanas ngayon? Simple lang, dahil ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ang autoridad. Ipinasa ito ni Adan sa kaaway. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ang autoridad na iyon ay naibalik. Ngayon, tayo ay lumalakad sa tagumpay, hindi bilang biktima ng mundong wasak, kundi bilang mga mamamayan ng isang dumarating na kaharian. Pero narito ang katotohanan, si Satanas ay patuloy pa ring bumubulong, nananirang puri, nagtutukso, nag-aakusa, at minsan gamit pa ang katotohanan para magsinungaling. Nagkasala ka kahapon? Totoo. Pero kapag ginamit niya iyon para iparamdam sa'yo na wala kang halaga, na hindi ka karapat-dapat sumamba, na dapat kang sumuko, iyan ay paninirang puri. Iyan ang gawain ng dyablo. Kaya anong dapat mong gawin? Sabi sa Santiago 4:7 ang formula, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya'y tatakas sa inyo. Hindi mo tatalunin si Satanas sa pamamagitan ng sigaw, tatalunin mo siya sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos. Dahil ang kayabangan ang bumagsak sa kanya, ngunit ang kababaang loob ang mag-aangat sa atin. Kaya sa susunod na may magtanong, bakit nilikha ng Diyos si Satanas? Marahil ang mas mahalagang tanong ay ito, ano ang gagawin mo sa autoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos laban sa Kanya?